Panalo pero wala umanong pakinabang. Iyan ang pananaw ng isang geopolitical analyst kaugnay ng 2016 Arbitral Award na pabor sa Pilipinas sa sigalot sa South China Sea. Kung bakit niya ito nasabi, alamin sa balita ni Almar Fusuelo. 9 na taon na ang lumipas mula nang maglabas ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration o PCA pabor sa Pilipinas sa sigalot sa South China Sea. Sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kinilala ng nasabing International Tribunal sa 2016 Arbitral Award ang legal na karapatan ng Pilipinas sa mga maritime zone, kabilang na ang Exclusive Economic Zone o EEZ. Ang EEZ alinsunod sa UNCLOS ay bahagi ng karagatan na umabot hanggang 200 nautical miles mula sa baybayin, kung saan may eksklusibong karapatan ang isang coastal state sa likas na yaman. Sa kaso ng Pilipinas, kinilala ng 2016 Arbitral Award na may legal itong EEZ sa ilang bahagi ng South China Sea. Kasabay nito, ibinasura rin ng International Tribunal ang malawak na 9-dash line claim ng China, bagay na hanggang ngayon ay patuloy na tinututulan ng Beijing. Ayon sa ilang eksperto, kabilang na si Herman Camentong Chu Laurel, presidente ng Asian Century Philippine Strategic Studies Institute, tila hindi anya nakatulong ang award sa aktual na pagpapalakas ng posisyon ng bansa. Sa isang forum, sinabi ni Camentong, maliban sa hindi nire-respeto ng China ang desisyon ng International Tribunal, daan-daang libong sukat ng teritoryo din umano ang nawala sa ating bansa kapalit ng EEZ na hindi naman ganap ang kontrol ng Pilipinas. Na daan-daang libong square kilometers ng teritoryo ang nawala sa Pilipinas kapalit ng disputed economic, exclusive economic zone na pinagmamalaki nila pero hindi nila nililinaw na ito ay disputed kaya po walang mahahawakan dyan sa disputed exclusive economic zones ang Pilipinas dahil po may 5 ibang kaagaw po dyan. Now, yung territorial sea under the Treaty of Paris is 274,136 square nautical miles, and under the RA 9522 lumit ng 32,106 square nautical miles. Anong kaibahan po ng territorial sea sa territorial exclusive economic zone? Ang territorial sea po na nakadefine po sa Treaty of Paris ay may complete total sovereignty, meaning complete rule ng bansa. Muli nitong binigyang diin na ang patuloy na hindi pagkakaunawaan ng Pilipinas at China sa mga pinag-aagawang teritoryo ay sinasakyan ng Amerika upang magluto ng gyera at magbenta ng mga armas sa Pilipinas. Amerikano ang interesadong pumilit na tayo mag-claim dyan, hindi para sa benepisyo ng bansa, kundi para sa pagbebenta nila ng armas, sa paglilikha ng tensyon para makapagbenta sila ng armas, at eventually to stage a proxy war. Tulad ng nakikita natin sa Ukraine, nung nakaraan sa Vietnam, nakaraan sa Afghanistan, and so on and so forth. Sinariwa din ng analyst ang mga naging hakbang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa nasabing issue na kung saan nagkaroon ito ng pakikipag-usap sa China kasabay ang pag-iit nito sa karapatan at soberanya ng ating Pilipinas nang hindi nagkakaroon ng tensyon, bagkus nagdulot pa ito ng maayos na relasyon sa China. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung mahal, Almar Fusuelo, SMNI News.